Dito sa mundo, may iba't ibang uri ng pananampalataya. May Kristyanismo, Islam, Judaismo, at iba pa. Kani-kaniyang paniniwala at kani-kaniyang doktrina. Ngunit, alin kaya sa mga ito ang tama? Handa na ba kayong samahan kami upang mag-imbestiga? Inihahandog sa inyo ng punto por punto ang programang Doktrinal Talakayan. Ito ang programa kung saan papasukin natin ang pinakaloob-looban ng isang doktrina o paniniwala kung ito ba ay mali o tama. Doktrinal Talakayan. Tara na't mag-imbestiga. Tunay na simbahan, mga doktrina para sa kaligtasan. Okay, so ngayon, punta na naman tayo sa 10 minutes na rebuttal at ang unang magre-rebuttal yung nasa affirmative side. Okay, Mark Umbaw, ikaw mauna namang rebuttal. Ulitin ko ha, ang rulings ng topic ninyo ha, huwag lalagpas sa topic. So ang topic ito is born again, hindi Roman Catholic Church. No, hindi, Brother Umbaw, ulitin ko ha, hindi ito comparative study. Nakinig ka? Kaya hindi nakikinig si Umbaw. Marumbaw, ito ay hindi comparative study. So wag mong ikumpara ang born again sa Roman Catholic dahil hindi ito comparative study. Ito ay debate na may affirmative at merong negative. Ha? Ulitin ko lang, Brother Sandrio, ikaw din. Watch out. Ito ay debate na may affirmative at may negative. Ang rule ni Brother Mark Umbaw, tindigan niya na ang iglesyang kanyang kinaaniban ay hindi ang tunay ang iglesia kanyang kinaaniban ang tunay na iglesia. Then ang rule naman ni Sanrio, tutulan na ang born again ang tunay na iglesia without using the Roman Catholic Church. Ulitin ko ha, Brother Rio, ang role mo dito, gibain mo yung paksa niya na ang born again, na kanya kinaniban ng true church without using the Roman Catholic Church. Kasi hindi to comparative study. Mark Umbaw, ikaw din, prove your church without using the Roman Catholic Church kasi hindi to comparative study. So ngayon, Hey, Pa, where's Kuya Rafael? where's Kuya Rafael? Yeah, Try to look there at the... my mom said to me Oh, to give chocolate to Kuya Rafael. try to look there outside. He's not here. Okay, no? So, eto, ulitin na, yun na natin na kasi based sa observation ko, both sides lumalayo sa paksa. Para hindi lumayo sa paksa ang both sides, born again ang issue, hindi Roman Catholic Church. Hindi ito comparative study. Affirmative si Brother Umbaw, negative Sanrio, ang topic born again. So, dyan lang ang issue. Walang talunan sa ibang issue. Okay? So, bigay ko naman ngayon kay Mark Umbaw sa kanyang rebuttal stand for 10 minutes. Mark Umbaw, your time will start pag nagsalita ka na. Start po ako, kapatid. Okay. Tama po yung sinabi ni Brother Danjo, no? Tama yung sinabi niya na ang yung tinayo ko, yun ang dapat niyang gibain. Kaya lang, ang nangyari kasi, wala siyang ginigiba dun sa tinayo ko. Kaya, napasunod ako sa mga tinayo niya tungkol sa Roman Catholic. Ngayon, sige, balik natin sa topic. Okay? Ibalik natin sa topic. Bakit nga ba born again? Ang linaw. Nangaral si Yahushua ng kailangan mong ipanganak muli. Sabi niya, hindi daw iglesia yan, kundi bautismo.
Yun nga ang kaparaanan para maging kasapi ka, ibuklod ka sa isang iglesia Paano? Mabautismohan ka sa pangalan ni Yahushua na nanatili sa mga aral ng apostol na hindi ginagawa ng ibang samahan. Okay? Nang hindi ginagawa ng ibang samahan. Ang born again, Juanes born again lang ang sumunod doon sa Pentecost. Kaya makikita mo yung succession. Makikita mo nakatanggap sila ng banal na espiritu dahil sa naganap nila yung sa Day of Pentecost, kinopya nila, ginaya nila, sinunod nila yung sa Day of Pentecost, kaya walang ibang iglesia na makakapag-claim na sila ang true church maliban sa born again. Bakit Juanes? Kasi bautismo kay Yahushua May nagbautismo ba dito sa Katoliko sa ibang samahan sa pangalan ni Yahushua? Okay, wait lang, time pause muna. Mag-moderator's time na lang ako nito. Kasi Brother Mark Umba, ulitin ko sa iyo ang warning. Ang titindigan mo, ang iglesyang kinaniban mo, Yes. huwag mong pasadahan ng Katoliko. Kasi hindi naman topic ang Katoliko dito. Ang role mo ngayon, tindigan mo yung iglesyang kinaaniban mo. Huwag mong pakialaman ng Katoliko. Pwede Ikaw- request Brother Danjo na ibalik yung oras ko para iulitin ko yung aking Naka-time presentation. pause yan, bro. Pag naka-time pause yan. Brother Sanrio, huwag ka rin magbanggit ng Katoliko. Para hindi siya magbanggit ng Katoliko, huwag kang bumanggit ng Katoliko. Dahil ang issue dito is born again. Sige, continue, Brother Umbaw. Okay. Kaya makikita mo, kung iti-trace back natin ang born again, 2,000 years ago, andun na ang born again dahil kami ang gumanap ng ipinangaral ni Apostol na susi na ibinigay ni Yahushua kay Peter na kung saan ang susi, ang kahulugan niyang susi na yan ay ebanghelyo. Bubuksan natin ng heaven Paano ba natin bubuksan ng heaven? May namatay ang Diyos para sa atin. Tinubos tayo. Ebanghelyo. Ang meaning ng susi ay ebanghelyo. Kaya nga, yan ay ipapasa sa lahat ng magiging makakarinig ng salita ng Diyos. Okay? Tapos ang malinaw kapatid, ang born again, hindi yan humihigit sa tinuturo ng mga apostol kasi yun ang nakasulat sa pagkasilang ng iglesia sa Day of Pentecost. Alin yun? Sabi doon sa 42, di ba? Nanatili sila sa ipinapangaral ng apostol na kung saan hindi ginagawa ng ibang iglesia. Okay? Hindi ginagawa ng ibang iglesia kasi lumagpas sila sa itinuro. Ang born again lang na nananatili sa tinuturo ng mga apostol. Tapos ang born again, ang born again ay, yun nga, hindi galing kung kani-kaninong tao ang kaloob. Di ba? Ang lino nito, ito napaka-importante nito. Doon mo ma-identify kung ano yung totoong iglesia. Doon mo ma-identify dahil saan nanggagaling? Sa isang espiritu, sa iisang Panginoon, sa iisang Diyos. Hindi galing sa tao. Ang kaloob. Makikita natin ang faking iglesia nanggagaling sa tao. Tapos ang born again ay tawag ito. Ang born again ay katuparan nun nasa kawan na sasabi. Bakit? Kasi pag-iisahin hindi katulad ng iba, isa na sila. Ang born again ay pag-iisahin na para, diba, sabi, ang daming denomination ng born again, 1,000, 40,000 yata yan na denomination Tama, natupad kami sa John 10:16 na gagawin ko silang isang kawan at magkakaroon sila ng isang Diyos. Natupad. Kaya eksakto talaga ang born again sa description ng iglesia sa nakasulat sa scripture. Tapos, ito pa, sabi, protestante sila Yahushua. Ang linaw neto Sabi, hindi kilala hindi kilala yung born again na yan. Ang kilala lang, ito. Sinasabi niya, hindi, ganito yan. Kilala ba si Apostol Pablo? Kilala ba si Peter? Kilala ba yung pananampalataya nila, ang balitang-balita sa buong mundo, yung pananampalataya ni Peter, ano yon? You must be born again na itinuro ni Yahushua na manatili ka sa aral ng mga apostol. Walang ibang kayang kumonekta sa founder kundi ang born again lamang. Dahil mismong ang founder ang nangaral. Tapos ito pa, sabi pa nila, ang born again, ayun, binili. Ito, napaka-importante nito, kapatid. Ito, dito na siguro ako magtatagal.
Okay? Ang born again, bilhin ng sariling dugo ni Yahushua. Ang problema, marami akong nakitang ibang grupo na ang binayaran lang yung past na kasalanan. Ang daming talata nga, Hebrew 9:12, Hebrew 10:14 diyan, binili ang iglesia pinag-usapan na, linawin ko lang, ang iglesia, ang binili ni Yahushua, lahat ng kasalanan, walang tinatangi, lahat, past, present, tsaka future. Yung iglesia binili ang kanyang kasalanan, lahat. May talata, meron. Hebrew 9:12, Hebrew 10:14, John 10:28 to 20, Acts 20:28, John 6:52. Ay, ibig sabihin, ang born again lang yata ang may ganitong paniniwala na tawag ito ang redemption, ang pagtubos, ang pag-aaring banal ay continuous. Hindi katulad sa sa ibang sekta na hindi. Kailangan mo magpakabanal. Kailangan mo masunod ng Ten Commandments. Kaya ako nasasabi yung ibang grupo nasa ilalim ng batas. Bakit? Inaari para sila maligtas. Hindi ganoon ang totoong iglesia. Ha? Ang totoong iglesia, hindi mo kailangan maging maligtas ka sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Inaari mong banal ka, inaari mong linis ka sa pagsunod sa kautusan. Hindi ganon ang totoong iglesia. At maraming iglesyang ganon. Ngayon, linawin ko, bakit born again? Kasi nga, ipinanganak ka sa espiritu, ang laman ay laman nga. Yung unang katipan natin, para maging malinaw, ang unang katipan natin, yung batas. Nasa ilalim ka ng iyong asawa, kaya nga, habang nabubuhay ka, ay nasa ilalim ka niya. Kaya, hinalin tulad dyan sa isang marriage eh. Yung pagiging ilalim sa batas, hinalin tulad dyan sa isang marriage. Kaya tayo ikakasal eh. Kaya tayo inilipat sa biyaya, di ba? Dahil yung unang katipan natin, nung ipinanganak tayo sa laman, nasa ilalim lahat. Si Mary, si John, lahat yan, pati si Jesus, nasa ilalim ng batas yan. Pinanganak siya sa ilalim ng batas. Pero ano sabi niya? Dahil sa ginawa ni Yahushua sa cross of Calvary, pinatay tayo sa laman, binuhay tayo sa espiritu para mabuhay tayo sa panibagong buhay kung saan nasa ilalim tayo ng biyaya. Anong ibig sabihin? Ang born again ay ipinanganak uli saan? Sa espiritu, dahil hindi na tayo sakop ng kautusan na kung saan may isa, dalawang hindi ka masunod dyan, hindi ka pananagutin ng batas. Pero linawin ko ulit, wala sa turo ng born again na i-violate ang law. Wala sa kauturuan namin yon. Na hindi pa halaga ng batas, wala sa kauturuan ng born again yon. Lalo namin susundin ang kautusan dahil nagmamahal na kami. Kaya ipinanganak ka sa espiritu eh. Kaya nga kapanganakan uli. Kaya kung ang Roma, kung ang ibang samahan hindi na born again, wala ako sinasabi na exclusive lang sa amin ang born again. Iglesia, kami lang iglesia, walang ganun. Lahat na nabautismo sa pangalan ni Yahushua, lahat ng nanatili sa aral ng mga apostol, lahat ng binabaan ng Holy Spirit at namunga ng pag-ibig. Anong ibig sabihin nun? Na born again, na ibilang sa iglesia, na inililigtas sa Acts 2:42 and 47, ibinilang sila sa iglesia na kung saan inililigtas. Progressive. Past tense progressive. Past tense na siya na progressive. Tuloy-tuloy kung saan past tense na siya pero progressive. Bakit? Dahil malinaw na kapag ikaw ay pinanganak sa espiritu, ay wala ka na sa ilalim ng batas, kung hindi para i-violate ang batas, linawin ko lang, hindi para i-violate ang batas, kung hindi, ganapin ang batas dahil nagmamahal ka na. Lahat ng pagsunod sa batas ng walang pag-ibig ay hypocrisy. Lahat ng pagsunod sa batas ng walang pag-ibig, hypocrisy, at yan ay maruming basahan sa harap ng Diyos. Bakit ka ipapanganak? Maaring may ibang relihiyon, born again, wala kami doon, walang pagtatalo doon, hindi na inaangkin na kami lang ang born again. Walang ganun. Ang criteria ng born again para sa tinatayuan ko, lahat na nabautismo sa pangalan ni Yahushua. Kaya mag-isip-isip ang mga nakikinig dito, no? Sino hindi pa nababautismo sa pangalan ni Yahushua? Mag-isip-isip. Yung hindi pa nababautismo sa pangalan ni Yahushua, hindi sumusunod sa tinuro ng mga apostoles, hindi na natili sa aral ng mga apostoles, hindi binaba ng Holy Spirit na namunga ng pag-ibig, at nasa ilalim pa ng batas,
nasa ilalim ng batas, yun yung hindi born again. Hindi sekta ang pagiging iglesia, hindi registration, hindi yan samahan o grupo o ano man yan, hindi. Yan ay gaganapin ng isang tao. Okay, time. Ayan. So, punta na tayo sa 10 minutes na tanungan portion. Paalala ko lang, ang nanonood sa atin ngayon sa YouTube ay 489. And then sa Facebook naman is 414. So, balik naman sa ating tanungan. Ulitin ko ha. Kailangan ang paksa, doon tayo mag-stay. Hindi sa Baptist, hindi sa Seventh-day Adventist, hindi sa iba, hindi sa Roman Catholic, sa born again. Brother Sanrio, yung tanong mo dapat nakafocus sa kanyang paksa. Okay? Ready ka na ba? Lagi po akong ready. Okay, time start pag nagsalita ka na. Okay, sabi mo, ang born again Christian ay nangaral na kailangan ipanganak muli. At ikaw nagsabi na may dalawang klase ng born again. Isang oneness at Trinitarian. Ngayon, itong nangaral na kailangan ipanganak muli, oneness ba to o Trinitarian? Pwedeng pakisagot. Ako ulit yung tanong, sino yung, may talata kami nabanggit, tama ba ako? Sorry Ano yung tanong? Pakiulit nga, sorry. Okay. Ang sabi mo, ang born again Christian ay Dalawa. nangaral kailangan ipanganak muli. At sinabi mo sa akin, may dalawang klase ng born again. Isang Trinitarian at isang oneness. Ang tanong, yung nangaral na kailangan ipanganak muli, Trinitarian o oneness? Mamili ka doon? Yun ang tanong. Okay. Tama, no? Oneness. Oo, oneness. Dahil, bakit oneness? Kasi, ang pinangaral ni Peter sa Acts 2:38 ay bautismo kay Yahushua. Linawin ko lang, kaya tayo binabautismo sa pangalan ni Yahushua dahil si Yahushua ang namatay. Kaya nga sabi namatay tayo, binautismo natin sa kanyang kamatayan, malinaw. Ngayon, kung hindi mo ginagamit ang nag-iisang pangalan na sukat ay kaliligtas ang tao, na hindi magkakaroon ng hindi nagamit yung isang pangalan na makakapagligtas. Next question. Okay, next question. Matthew 28 verse 19. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Ito bang Ama, Anak at Espiritu Santo si Kristo to? Yes or no? Mr. Moderator, gusto kong sagutin pero okay lang bang lumabas kami sa topic? Gusto kong sagutin yan, paborito kong topic kasi yan eh. Okay. Ayoko naman, baka mamaya ma-technical ako. Ako naman ang magka-problema, pero paborito kong tanong yan. Gusto kong sagutin yan. Brother Sandrio, yung topic natin dito is ang iglesia kinaaniban ni Mark Umbao ay ang tunay na iglesia. Ang tunay na iglesia. Ano yun? Anong counter objection mo? Ang sabi niya po kasi, yung born again Christian oneness yung true church. Tapos dahil born again Christian oneness yung true church, nangaral daw yung born again Christian oneness na kailangan ipanganak muli, which is oneness, hindi raw Trinitarian. So nilatag ko tong Matthew 28 verse 19, bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo, oneness ba to o Trinitarian? Counter muna ako, Brother Jando. May lilinawin ako sa pahayag niya kasi twisted. Anong twisted? Ang twisted doon, ang born again daw nangaral ng bautismo. Hindi, si Peter ang nangaral, kaibigan. Linawin ko, si Peter ang nangaral. Wait lang, Acts Mark 2:38. Umbao. Ang ginamit ni Sandrio, Matthew 28:19. Hindi, kapatid, moderator, sabi niya, nangaral kami ng bautismo. Yung born again daw, nangaral ng bautismo. Yun yung pahayag niya, Brother Danjo. Nililinaw ko lang ang born again daw, ang nangaral ng bautismo, hindi kami nangangaral. Ang binasihan namin ng bautismo sa Acts 2:38. Wait lang ha, klaruhin ko lang ha. Hindi ang born again ang nangaral ng bautismo. Yes, hindi kami nangangaral ng bautismo. Si Peter ang nangangaral ng bautismo. So, kung hindi ang born again ang nangaral, si Peter hindi born again. Yung ba ibig mong sabihin? Ano kulit? Anong tanong mo, Brother Jando? Klaruhin ko lang kasi parang irrelevant eh. Ang sabi mo, hindi born again ang nangangaral kundi si Peter.
So si Peter hindi siya born again. Linawin ko kapatid, linawin ko. Dapat kasi specific yung ano niya, pag sinundan ko yung talata niya na para bang sariling katuruan ng born again, yung bautismo hindi, nanggaling kay Peter yung pinapangaral namin. Yung pinanggalingan. Bro. Yung pinanggalingan ang dapat niyang doon siya magsimula sa pinanggalingan, wag na yung pinasahan. Bro, Yun kasi pag pinakinggan ng ibang tao, parang sa amin nanggaling yung bautismo, hindi. Teka, haklaruhin ko lang ito ha. Kanina ka pa kasi punta-punta doon sa ano. Pero yung tanong kasi ni Brother Sanrio kasi is, kanina ang topic nyo is born again oneness. Born again oneness. Tapos may binanggit ka pa kanina Trinitarian. So ang tanong niya ngayon, pasok doon sa paksa mo na kasi ang prove mo is ang true church, ang born again oneness. So yung Yes, nagtuturo sa Matthew 28:19, kung yun ba ay oneness o Trinitarian? Kasi kung yun ay oneness, then pasok sa paksa mo. No? Hindi, kaya humingi ako ng permiso sa inyo kapatid. Humingi ako, sasagutin ko ba? Dahil gusto ko sagutin talaga yan. Kaya humihingi ako ng permiso sa iyo eh. Ayun. Kung sasagutin ko, sasagutin ko yun. Sige, wait lang ha. Balisan niyo, ulitin mo nga yung tanong mo kasi medyo ano siya eh. Ano yung tanong mo? Okay. Ang sabi mo kasi yung born again Christian oneness ay nagbinyag o ipinanganak muli. Ayan ha, ipinanganak muli. Baka sabihin mo yan naman, bautismo. Ipinanganak muli oneness kay Yeshua. Yes, ma'am. Sabi mo kasi sa akin, ang born again Christian may dalawang kategory. Trinitarian Yes. at one. Yes. Nagtatagak ng sitas, Matthew 28 verse 19. Mm-mm. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito bang bautismo na ito na sinasabi mo na kayo ay true church? Oneness o Trinitarian? Yes or no? Ayun. Oneness. Yung Matthew 28:19, bautismo yan ng oneness. Bakit? Tinupad yan ng 11 apostles. Tinupad yan ng 11 apostles sa Day of Pentecost sa pangalan ni Yahushua. Kaya nga ang bautismo, binabautismohan tayo sa kanyang kamatayan. Ano bang pangalan ng Ama? Meron yan sa Psalms, Yah, ako siya, sabi niya ganon. Tapos tinatawag nating hallelujah, kaya nga Yahushua. Bakit? Kasi Yah save, Yah is my salvation. Kaya oneness siyang bautismo na yan. Ngayon, paano i-apply yan? Gamitin yung isang pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Holy Spirit na kung saan tinupad ng mga apostoles sa Day of Pentecost kaya ginamit ang pangalang Yahushua. Yes, kasi ang pangalan next ng Ama question. ay Yah. Next question. Yes. Ang sabi mo, itong Mateo 28 verse 19, bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo ay tinupad ng 11 apostles. Nasaan yung isa? Aling isa? Sorry, pakilinaw yung tanong, kaibigan. Sabi ko kasi, Wala na si Judas eh. Oo, wala si Judas. ha? Wala na si Judas. Pinalitan siya eh. Nung buwaba yung nakipag-meet ang Diyos sa kanila, tumawag pa siya ng panibagong apostol, kaibigan. Pero labas na sa topic ang kaibigan ha. Next question, kaibigan. Okay. Ang sabi mo, yung bautismo o baptism ay sa ngalan lang ni Yeshua, tama? Yes. Amen. I repeat the question. Yung baptism, sabi mo sa ngalan lang ni Yeshua, yes or no? Yes na yes, kasi nga ang pangalan ng Ama, sa Sekaraya, isa lang, ang Panginoon ay magiging isa at ang pangalan niya ay iisa. Tapos kaibigan, gawin nyo lahat ng gagawin nyo sa pangalan ni Yahushua. Ang bautismo, gagawin ba yan? Gaganapin. Isang gaganapin sa pangalan ni Yahushua. Kasi isa lang ang pangalan ng Diyos, hindi tatlo ang Diyos. Isa lang ang Diyos. Yahushua, yung short form ng YHWH na YHWH, short form ng Yah. Okay, kaya nga hallelujah eh. Okay? Naparito ang Holy Spirit sa pangalan ni Yahushua. Kaya isa lang ang pangalan. Kaya magbabautismo tayo sa pangalan nino. Kaya natupad yung Father, Son, Holy Spirit sa pangalan nino ni Yahushua. Malinaw? Okay, next question.
Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo, Matthew 28 verse 19. Pangalan lahat yan ni Yeshua. Hindi yan pangalan ni Joshua. No, maling-mali. Oo, yan ay kalagayan at tawag ito. Kalagayan at kapahayagan ng iisang Diyos. Okay? Kalagayan at kapahayagan ng iisang Diyos. Nagpahayag siya sa New Old Testament as Father. Nung nagkatawan tao siya, nagpahayag siya bilang anak. Sumasa atin siya bilang Holy Spirit. Sa Ephesians yan, Ephesians 4. Malinaw yan, may isang Diyos. Next question. Okay, next. Kung oneness ka, Sige na, Sabi gusto ko yung topic ko, na yun. bautismohan sila sa pangalan ni Joshua. Yes. At ang sabi sa Matthew 28 verse 19, bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Sino yung tama? Bautismohan sa ngalan ni Joshua o bautismohan sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo? Parehas tama dahil hindi magsasalungatan ang turo ng founder sa kanyang alagad. Unang dahilan. Pangalawa kapatid, isa lang ang bautismo. Kung ang paniniwala ng ibang relihiyon, dalawang klase ang bautismo sa Christian, malaking pagkakamali yun. Isa lang ang bautismo. Alin yun? Yung Ama, Anak, Holy Spirit, may pangalan na hindi, palibasa kung hindi nyo alam ang pangalan ng Ama at ng Holy Spirit, problema ng mga ibang samahan yan. Pero kaming born again, alam namin ang pangalan ng Ama, ng Anak at ng Holy Spirit ay Yahushua. Okay? Wait lang, moderator's time muna. Yung mga nasa comment section, lagi nagsasabi, back to the topic, back to the topic, back to the topic. Mark Umbaw, napunta ka na sa bautismo. Hindi Objection kapatid hindi- tinatanong lang ako. Objection, tinanong kita, Brother Jando, kung sasagutin ko yung mga tanong niya. Nagpaalam ako sa'yo, Brother Danjo. ang point ni Sanrio doon, kasi kung oneness born again ang true church, ano yung Matthew 28:19, Trinitarian ba yun o oneness? Yun ang point niya. So kaya ko pinasagot sa iyo kasi yun ang point niya. Ngayon, nagtakal lang ako, sunod-sunod, napunta na sa bautismo ang issue. Ang issue, Kasi kung ang iglesyang kinaaniban ni Mark Umbaw ay true church. Yun, ulitin ko ha. Ang issue, kung ang iglesyang kinaaniban ni Mark Umbaw, yun ba ang true church? O sulpot ba yun? So, ang rule to ni Sanrio, patunayan niya na sulpot ang iglesyang kinaaniban ni Mark Umbaw at si Mark Umbaw na patutunayan naman niya na siya ay nasa true church. Ang side ni Sanrio dito, patunayang sulpot ang iglesyang kinaniban ni Mark Umbaw, patunayan naman ni Mark Umbaw na hindi sila sulpot, sila true church. So, hindi ito bautismo ha? Mark next Umbaw. topic na po ako. Next question. Ito ha, hindi ito issue sa bautismo. Ang issue dito, iglesyang kinaniban mo Mark Umbaw. Sige, Brother Sanrio, gawin mo ang lahat para patunayang sulpot siya at siya naman patutunayan niya, gawin naman niya lahat, patunayan na sila ang tama. Ayan ha, Sige po. iglesia ang pinag-usapan dito, hindi bautismo. Sige, back to the topic tayo. Ang nanonood sa YouTube natin is 630 and sa Facebook is 437. Kaya tinitingnan ko yung mga comment nila at sabi nila back to the topic, back to the topic, back to the topic. Sige, Brother Sanrio, next question. Next question. Sabi niyo, born again Christian ba kayo ang katuparan sa mukawan ba ay bautismo o iglesia? Yes or no? Iglesia, gagawing isang iglesia. Ikakabit yan sa punong ulibo. Sa punong ulibo. Magiging isang iglesia yan, kapatid. Importante ang bautismo sa iglesia kasi yan ang initiation eh. Yan ang Wait lang, gaganapin natin para moderator's makasama. time. Ako na may muli magsasalita. Kakasabi ko nga lang, Mark Umbaw, hindi bautismo ang issue. Ikaw talaga. Patunayan counter ako, mo, kapatid, Brother Danjo, counter. patunayan mo na ang inyong iglesia ang tunay at patunayan naman ni Sanrio na sulpot kayo. Yan ha. Counter ako, Brother Jando, counter Anong ako. counter mo? Ang counter ko, tanong niya yun, ang ano ba yung kawan ba? Bautismo, iglesia.
O, bautis, sabihin Kaya mo, nilinaw ko. sagutin mo na lang ng iglesia. Pero ang huwag kang bautismo tumakbo sa bautismo. Ay kaparaanan para makabahagi ka doon sa kawan, para maging membro ka ng kawan. Yun yung bautismo. O, yun na nga. Question po. Kaya nasagot ko yun dahil Ah. nandun yung bautismo sa tanong niya. Oh, yeah. Siguro, Sagutin mo. Eh, Categorical yon. Nag-categorical ka na iglesia yon. O, tapos. O, sige. Huwag mo nang isingit yung bautismo kasi malayo sa bautismo eh. Sige, next question, Sanrio. Patunayan mo sulpot siya. Siya na, patunayan niya siya ang tunay. Sige, go. Uulitin ko ulit. Matatawag mo ba ang kawan ay bautismo kasi born again kayo? Yes or no? yes na yes, matatawag na born again yung kawan. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, yung nasa Pentecost, yung mga na born again, kumalat sila eh. Kumalat sila. Sabi nga dito, kay kaibigan, para mas maganda, masuportahan ko ng talata yan. Nandito yan sa sa John. Sige, mamaya na, hindi ko mahanap eh. Sa Next Mark question. 9:38, tsaka Luke 9:49, yan. Mamaya, basahin natin yan. Next question. Ang sabi mo, ang born again Christian ay sekta. Binanggit mo yan kanina. Ano ang sekta sa'yo? Ay, Mr. Moderator, wala akong sabing sekta. Sabi ko, ang born again, hindi sekta, hindi registration. Ayan pa yung kahit i-rewind nyo yung ating recording, wala akong sasabing ang born again ay sekta. Ang born again ay relasyon yan sa Diyos. Kaya sino man ang ipanganak sa espiritu na bautismo sa pangalan ni Yahushua ay born again. Okay? Wala akong sasabing sekta yan or registration na katulad ng ibang reliyon. Okay. Pero sa niyo, ang sabi niya, ang born again daw ay hindi sekta, kundi relasyon. O, next. Ilan po? Okay, next. Ang sabi mo, ang tunay na iglesia ay hindi nakabase sa pagsunod sa kautusan, yes or no? Correction din sa tanong mo, no? Hindi nakabase, hindi yun ang sabi ko. Hindi ang kaligtasan hindi sa pagsunod ng kautusan, okay? Hindi sa pagsunod ng kautusan, ang kaligtasan, okay? Ang kaligtasan hindi sa pagsunod ng kautusan. Yun ang sinabi ko, kapatid. O, next question. Kuya John, daw objection sa sinabi niya. Yes. Anong objection? Ang sabi niya daw, kaligtasan hindi nakabase sa kautusan. Actually, nagbigyan na siya. Yeah, it's from Ang sabi kanina, ang tunay na iglesia ay hindi nakabase sa pagsunod po sa kautusan. Wala ko siya Counter ako, kapatid, Brother Danjo. Counter ako. Wait lang, Barisan Rio. Ang sabi niya kanina, ang iglesia nila hindi under sa kautusan. At, wait lang mukhang ano tayo yun eh. Dahil naman muling napunta sa kautusan, role mo rito, patunayan mong sulpot sila at siya naman patunayan niyang tunay sila. Yun lang ang gawin natin. Yun lang ang role niyo dito. Role ni Sanrio, patunayang sulpot sila. Role naman ni Umba, patunayan tunay sila. Yun. Sige, next question. po, dapat po tayo ay nagpapasailalim sa kautusan. May kautusan po si Kristo kasi na dapat sundin ng true church. Kaya ito po yung nilatag niya na tunay na iglesia daw, ang sabi niya ay hindi daw po dapat nakabase sa pagsunod sa kautusan. Meron po sa New Testament na ang tunay na iglesia ang tatag ni Kristo dapat nasa ilalim ka ng kautusan. Kaya ko pong patunayan yan. Okay. Wait lang ha. So, ang tindig niya is ang iglesyang tunay hindi under sa kautusan. Then, ang sayo naman, ang iglesyang tunay ay under sa kautusan. Apo. Ay, natuman. Oh, Pasok. sige. Sagutin ko, kapatid, Brother Danjo. Sagutin ko yung sasabi niya. Sige, sagutin mo. Sige. Linawin ko wala kami sa ilalim ng kautusan para hindi sundin. Hindi pahalagaan at baliwalain ng batas. Sinusunod namin yan dahil ligtas kami, hindi para maligtas. Dinawin ko, Brother Sanrio, no? Sinusunod namin ang kautusan hindi para maligtas, kundi sinusunod namin ang bunga ng pag-ibig. Ngayon, kung ikaw, kapatid, nasa ilalim ka ng kautusan, marami akong talatang gagamitin sa iyo mamaya, na ang nasa ilalim ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa at walang kaligtasan. Yeah, next question. Okay, next question na nga lang. Lipat, man. Okay. Ang sabi mo,
ang born again Christian, kapag bautismo, dapat nasa pangalan lang ni Jesus. Meron ka bang mababasa sa akin na ang baptism, dapat binibinyagan kita o binabautismohan kita sa pangalan lang ni Jesus? Gustong-gusto ko sagutin yan, Brother Danjo, Gustong-gusto ko sagutin yan. Pero baptism yan. Yes, Mali, yes, ako na naman ang mapapagalitan. ang simula, ang tanong, kay ano, ang tanong is about baptism. So hindi ko ano 'yon, igagrant 'yon. Palitan mo yung tanong, Brother Sanrio, kasi napunta sa baptism ang tanong. Objection lang po Ano objection? Lugi po kasi ako Yung born again po kasi hindi po sila church. Paano ko po ilalatag yung presentations ko? Yung born again po na research ko is baptism. Wala po akong malatag dito na ang born again Christian ay church. Oh, At ang sabi niya, ang baptism daw po ay sa pangalan lang ni Christ. Wala po kasi akong pwedeng ilatag sa kanya na church ang born again Christian. Hindi po kasi talaga siya church. It is a form of baptism. oh. Hindi siya pwede sa akin baba ng true church kasi ang Catholic Church is a true church. Matthew 16 verse 18, hindi naman po baptism yun. And the born again Christian is baptism. Paano ko po ilalatag yung na church? Ang born again, hindi nga po sila church. Oh, so Nahihirapan lamang ka doon. Lamang ka doon kasi wala kang may pakitang ebidensya na church sila. Oh, po ako, nahihirapan po ako. so lamang ka doon. So si Umbaw, wala siyang mapatunayan na yung church born again, yun ay born again kasi sa Bible, born again is counter ako, baptism. Brother Danjo, Counter ako. Oh. So wag kang matakot doon, Brother Sanrio. Huwag kang matakot doon. So Wala po ako mailatag. wag kang matakot doon dahil wala. Wag kang matakot doon. So continue lang tayo. Wag lang tayo mapunta sa baptism. Ang ano mo lang, patunayan mo na lang na yung kanyang iglesia sulpot. Wag mo siya sundan doon sa baptism. Wag mo siyang habulin sa baptism. Patunayan mo lang na sila ay sulpot. Siya naman, patunayan niya sila ang tunay. Yan ang rule mo ngayon, Sanrio. Patunayan mong sulpot sila, patunayan naman niya sila ang tunay. Sige, Mark Umbaw, anong counter objection mo? Ang counter ko kapatid, yung Day of Pentecost na isinilang ang iglesia. Lahat yata ng Christians naniniwala na ang Day of Pentecost sinilang ang iglesia. Ginanap ng born again ang eksaktong nangyari sa Day of Pentecost. Kaya kami nagki-claim na kami ang totoong iglesia. Kaya wag sasabihin ni Brother Sanrio na hindi kami iglesia kasi ibinilang nga yung mga nabautismohan sa mga inililigtas, sa mga alagad. Yun lang po yung counter ko. Salamat. Okay. So, Tanong po ako. sige. Basta, ang sayo lang Sanrio, patunayan mo sulpot sila, siya lang patunayan tunay sila. Sige, go. Opo. Now, next question. Bigyan mo ako ng standard references na kayo yung nasa Pentecost at sino ang Yun, founder. maganda yun. Hindi scriptures. Next question ako kasi hindi ako bumabase sa referensya, magisterium tsaka scholar. Next question. Teka, ito na sinasabi ko Di ba, sinabihan kita Mark Umbaw na mag-ready ka? Talagang hanapan kanya ng historical evidence kasi kiniklaim mo na kayo yung nasa Day of Pentecost. Normal lang na hanapan kanya ng historical evidence kaya Sige po, magbibigay ako Pastor Brother John. sinabi ko sa'yo mag-ready ka Sige, ready ako dyan. Sige, ilabas mo na yung hinihingi ni Sanrio na historical evidence na yung iglesyang kinaaniban mo ngayon, yun nga ang iglesyang nasa Day of Pentecost without using baptism. Sige, go. Okay. Ito yung ang scripture is history yan. Proven and tested at walang tatanggi dito na ang Holy Scripture ay history. Reliable, credible at walang mas magiging totoo pa sa scripture kung ang history ang pag-uusapan. Ngayon, John 3:3, Acts 2:38, bababa ng 47, kumalat ang mga nabautismohan sa pangalan ni Yahushua, yung 3,000 kumalat sa iba, sa Judea, Samaria, sa kanilang bayan. Nung bumalik sila sa Asia, bumalik sila sa kanya-kanyang bayan, kumalat yung 3,000. Every day, dumadami. Time na. Oh, hindi pa rin nakuha. Okay.